Kung inaakala nating mga manggagawa lamang ang nakikipaglaban para sa kanilang batayang karapatan, nagkakamali tayo. May mga tao na bagaman hindi mga manggagawa sa CEPZ, ay patuloy ding nakikiisa at lumalahok sa pagtataguyod at pagsusulong ng interes ng mga manggagawa. Ang Workers Assistance Center o WAC ay isang non-governmental institution na nangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa sa Cavite, partikular sa CEPZ. Si Father Jose Dizon ang kasalukuyang Executive Director ng WAC. Kilala na si Father Dizon na nagsusulong ng karapatan hindi lang ng mga manggagawa kundi ng masang Pilipino sa kabuuan. Katunayan, isa siya sa mga nagtatag ng Plunder Watch upang bantayan ang paglitis na ginagawa sa kaso ng dating Pangulong Joseph Estrada. Hanggang sa kasalukuyan, abala si Father Dizon sa pangangalaga sa WAC upang matugunan ang pangangailangan ng mga manggagawang humihingi ng tulong sa kanilang institusyon. Ang Workers Assistance Center ay tinatago siya bilang isang church program kasi ako ngayon parish priest dito at nasasakop ng parokya yung Export Processing Zone, yung Cavite Export Processing Zone na pinakamalaking export processing zone hindi lamang dito sa Cavite kundi sa buong bansa. At that time na nagsisimula kami, mga 250 ang mga factories no? Na siguro may mga 50 to 60,000 ang mga workers. So sinimulan ko siya bilang parish priest kasi tingin ko tungkulin ko yun bilang parish priest na tugunan yung serbisyo o apostolado para dito sa mga manggagawa. Nung nagsimula kami, wala talagang union dyan sa loob ng PESA. Kung meron man mga 3 o 4 na nabibilang sa TUCP. Pero walang mga collective bargaining agreement. Chinek namin. Kung walang CBA, ay walang silbi yung union. Nung magsimula kami, talagang isa yan sa binali namin kultura. Takot yung mga manggagawa na mag-union. No? So maraming dahilan. Yung mga manggagawa kasi sanayan na sama-samang kumikilos eh. Kasi sa loob ng pabrika, alam nila na yung produktong ginagawa nila ay dahil sa kanilang sama-samang pagkilos. At bawat isa may contribution, kaya natatapos yung produkto. At yun din yung karanasan na yun ng collective life ang nagpapakita sa kanila kung bakit ang pagtatayo ng isang union ay isang para sa kanilang kagalingan, para sa kanilang karapatan. Lalo sa sahod, sa demokratikong karapatan ng pagkilos, sama-sama pagkilos. Mahalaga ang papel ng WAC at ang mga programa nito sa pagsulong ng karapatan ng mga manggagawa. Ang Workers Assistance Center ay mayroong 5 programa. Ito yung organizing, campaign, at alliance building. Yung legal and paralegal assistance program, yung research, documentation, information at publication program, yung labor and gender education program, at yung panghuli, yung international relations program nito. Doon sa 5 program na nabanggit, yung pinakamahalaga dito at yung pinakamayor na focus nung Workers Assistance Center ay yung organizing. In fact, yung naging trabaho nito sa organizing ay nagresulta na noong nabuo yung Solidarity of Cavite Workers o yung SCW. Doon naman sa Labor and Gender Education Program, dito naman binibigyan natin ng mga pag-aaral, mga seminars yung mga manggagawa, particular halimbawa yung kurso sa tunay, palaban at makabayang unionismo, at yung sahod presyo tubo. Nagdi-devise din tayo ng iba't iba pang mga educational courses na timely doon sa mga issues na lumalabas. Dito naman sa legal at paralegal assistance program, ito yung programa ng WAC na nagbibigay ng serbisyo, mga payong legal doon sa mga manggagawa. Partikular ng mga kaso dito, yung mga illegal dismissal, illegal suspension, mga non-payment of 13-month pay at iba't iba pang mga money claims ng mga manggagawa. Kabilang na din sa hinahawakan nating mga kaso, yung kaso ng unfair labor practices, kaugnay ng ating mga union. Yung isa pang program, yung ating RDIP o yung Research Documentation, Information and Publication Program, dito nakapaloob yung ating mga researches. Halimbawa, yung nagawang research na sa garments, sa electronics. Bahagi
Bahagi din dito yung paglalabas natin ng mga newsletter, no, kung saan hinihikayat natin yung mga manggagawa na mag-ambag ng kanilang pwedeng tula, mga kwento o kaya ay mga balita hindi sa kanilang mga pabrika. At yung panghuling program natin, yung International Relations Work, dito ang mas ginagawa pa natin ay pakikipagkaibigan doon sa iba pang mga NGO, sa iba pang mga unions o sa iba pang mga organisasyon sa labas ng bansa para bitbitin naman yung mga kampanya, yung mga pakikibaka at yung mga laban ng mga manggagawa na inaabot ng Workers Assistance Center. Ilang dekada na ang Workers Assistance Center. May nagbago ba sa kalagayan ng mga manggagawa? May pag-asa ba sa ilalim ng rehimeng Macapagal Arroyo? Our people compete and win every day in every imaginable job throughout the world. Individually, we have taken the world on and won. Together, we must take on the challenge of creating a new, peaceful, humane, and competitive nation and prevail. Wala akong nakikitang future sa ilalim ng Rehimeng Gloria Macapagal Arroyo. Kontra manggagawa siya. Legal ang mga nasa labor code. Pero nasa labor code lang. Pero ang sa totoong buhay ay hindi nararanasan ng mga manggagawa. Jadi ang panawagan namin sa mga manggagawa di kumilos at wag na lang magpapaapi dahil tayong mga manggagawa ang may malaking papel, malaking bahagi sa lipunan. At kung hindi tayo kikilos, ano pa ang aabutin ng mga kabataan na ito'y pinaglaban ng mga kauna-unahang mga manggagawa. Ngayon, kailangan natin ito ulit ipaglaban. Kailangan na natin kumilos, huwag tayong mga matakot. Saksi ang mga kwento ng buhay ni Nanay Ana, Bunso at Ate Charlina sa lupit ng kalagayan sa loob ng pabrika. Samantala, hindi naman nagpadaig sa panunupil at pandarahas ang mga manggagawa ng Cavite Export Processing Zone. Buhay na mga testimonya ang pagkamulat naman ni Bok at Marlene sa kahalagahan ng pag-oorganisa at pagkakaisa ng mga manggagawa. At sina Father Joe Dizon at mga kasama sa Workers Assistance Center naman ang mga patunay na hindi sapat ang pakikisimpatya sa kalagayan ng mga manggagawa. Bagkus, konkretong aksyon sa konkretong suliranin ang kanilang ginagawa. Sa huli, mabubuo sa ating isipan ng isang panawagang marapat tumimos sa bawat isa sa atin. Hanggat may pagsasamantala, patuloy pa rin ang pakikibaka. Bakit di kakain ang nagtanim, ang naglikson ng malutong patay gutom, ang nagbigis sa makisig, walang damit, ang yumari ng salapi ng hihiling, ang gumawa ng dambanay hampas lupa.